The truth is the thing that we cannot see yet. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither hath entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Ano po sa Tagalog? Hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng tainga. Ang mga bagay na pumasok sa puso ng tao, yung mga bagay na inihanda ng Diyos sa lahat na nagmamahal sa Kanya. Sino po nagmamahal sa Diyos? Amen. Palapakan natin ang nagmamahal sa Diyos. Salamat sa Diyos. Kagaya ng Tagalog, datapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakikita ng mata at hindi naririnig ng tainga, na hindi pumasok sa puso ng tao, anumang bagay na inanda ng Diyos sa kanila na nagsiibig sa Kanya. So kung mahal natin ng Diyos, there is something prepared before the foundation of the world na hindi pa natin nakikita, hindi pa natin naririnig, ni pumasok sa kaisipan ng ating puso. Amen? So, ang pag-asa sa mga nagsiibig sa Diyos ay hindi pa nakikita. Kundi, ang nakikita lamang natin, yung mga nakapalibot sa taas at sa baba, yun ang nakikita natin. Akala natin, yan na ang totoo. But that is not the truth. That is all reality of this world. Hallelujah. So, mayroong dalawang mundo sa ating mundo. Ang Earth is composed of 2 dimensions. Pag sinabi nating dimensions, ito ay mga bahagi ng mundo. Nasabi dito, the physical and the spiritual world. Ang realidad ng mundong ito ay mga nakaakibat pa na mundo na hindi nakikita. Kaya lagi kong sinasabi, kapag mahal mo ang Diyos, lahat na nagmamahal sa Diyos, nagkakampo ang mga anghel. Sabi ng Bible yun. So, hindi ka nag-iisa. Sabi mo, nag-iisa ka, nandun ka sa ating kubo-kubo, nananalangin, umiiyak, pero hindi ka nag-iisa. Angels are everywhere. Kasama mo sila. Kaya sabi ng Biblia, yung mga luha mo ay iniipon ng mga anghel at tinatago sa bote bilang ebidensya na ikaw ay nagmamahal sa Diyos. Sino po umiiyak sa Panginoon? Amen. Hallelujah! Masarap umiyak sa Diyos. Nung ako ay nag-iisa, si Sister Arlene, isa sa abroad, lagi akong umiiyak sa Panginoon. Lagi ako sa bundok. Lagi ako kung saan ay kaya kong isigaw ang aking sarili. Why? Because I was suffocating myself. So, hindi ko gagawin yun. So, kapag mabibigat na nararamdaman ninyo, mukhat ko sa bundok, si Jesus, ganun ang kanyang ginagawa, umakyat ko sa bundok, sumisigaw siya, umiyak siya, humihiyaw siya sa kasalanan ng mga tao. Pero tayo, kapag kinimkim natin yan, at hindi man lang tayo umiyak sa Panginoon, baka bigla ka na lang matumba. O di kaya magtatatakbo sa kalsada, too bad. Amen? Why? Because wala kang outlet. Wala kang tinatawag nating hindi ka nagdi-discharge. Because ang ating utak at ating puso lagi binubomba ni Satanas araw-araw. Amen? So the things that we see and the things that we cannot see, the visible and the invisible, unite together, that affects our daily lives. Itong mundo daw na hindi nakikita at mundo na nakikita, nagsasama-sama sila para apektuhan ng ating araw-araw na pamumuhay. Amen? Pagkagising mo, ganda-ganda ng mood mo, bigla ka may nakita, tapos uudyukan ka ng demonyo na bago ang iyong mood. Amen? May tao kasing moody. Di ba? So, emotionally, physically, and spiritually, depende kung paano mo tinatanaw ang buhay mo. Dahil ang mga bagay na nakikita mo
ang iyong konklusyon at ang iyong pag-iisip ay dumidepende kung paano mo tingnan ang mga bagay. Kaya tingnan mo ang kagandahan, iba-iba. Pag tinanong mo sa kanya ano ang maganda, iba ang kanyang sasabihin, iba din ang kanyang sasabihin, iba din ang kanyang sasabihin, kasi ang kagandahan ay dumidepende sa tumitingin. Tama? Hindi tayo pare-pareho ng isip, hindi tayo pare-pareho ng standard ng pagtingin ng mga bagay. Kaya nagkaiba-iba tayo ng paningin sa realidad sa mundong ito, sa kanya mabuti, sa kanya pangit. Why? Because iba-iba ang ating unawa sa buhay. Hallelujah. So sabi dito, the world we live is a limited space. Kung nabubuhay ka lang sa apat na sulok ng tahanan mo, yan ang mundo mo. Tama ba? Ayaw mo lumabas, baka magaya ko yung mga ugali ng tao dyan, baka maging chismosa din ako. Pero ang mundo mo, doon lang sa apat na sulok ng iyong tahanan. Kaya pagkaalam mo ng buhay, doon lang sa nakikita mo. Kaya paglabas mo, namamangha ka, ganito pala yun, ganyan. Kaya if I were your brothers and sister, pag may time kayo, pasyal-pasyal din kayo sa Cubao. Pasyal nyo naman yung mga anak nyo sa mga syudad, baka pagdating ng araw, di ba, sasakay sa train, iwan yung tsinelas. Akit sa escalator, takot, baka may ipit. Why? Kasi hindi mo pinalabas. Kaya iba ang pananaw ng taga-probinsya sa mga taga-syudad. Hallelujah. Pagdating sa realidad, iba ang kanilang pananaw. Pero sa probinsya, nakikita bundok, puno, ibon, mga hayop, na halaga, lahat. Doon lang sila, may kapayapaan sila. At karamihan sa syudad, nainitin ang ulo. Why? Because ang mga tao sa syudad, busy. Naghahanap buhay, o di kaya nakikita nila yung mga krimen na nagaganap doon. Dito hayahay, tumingin ka sa bundok maghapon. Hayahay ang buhay mo. Pero punta ka sa syudad, makita mo mall, mga tao, busy, bili doon, bili dito, aksaya dito, kakain sa Jollibee, kalahati lang kakainin, kalahati tapon. Di ba ba? Nandiyan yung mga pagwawaldas. Pero dito sa probinsya, talagang tipid na tipid. Kamuti lang, nagkakaayusan na. Amen. Praise the Lord. Why? Because iba ang probinsya, iba. Because ang iyong buhay dumidepende kung saan ka nakabaksit. Amen? Kaya sabi dito, the world we live is a limited space. That's why people traveled around to see other places. Kaya sa misyon, kami ay pumupunta sa iba't ibang lugar. Napaka masarap damhin yung makadaupang palad mo yung mga taga-ibang lugar. Mayroon ka palang kapatid sa Mindoro. Mayroon ka kapatid sa Bicol, sa Macalelon. Kung saan ka nakarating, may mga anak din pala ng Diyos doon. Amen. Hallelujah. Ito ang tuwa kapag uwi mo, yes, hindi kami nag-iisa. Hallelujah. At ang kanilang pamumuhay ay naging patotoo para sa amin. Kaya salamat, hindi lang kami, kundi lahat tayo na nananalangin, tumutulong financially, physically. Kasama po ang buong church. And dito ang ating isang kapatid, si Sister, ano nga pangalan mo, sis? Sister Irene. Ayaw ang tawagin Irene to eh. Kasi ginagamit na siya ng Panginoon. At doon, napakaganda, maraming open doors. Maraming tao na kulang ng taga-alaga spiritual. Hallelujah. Kaya makita natin mga kapatid, maninong po tayo. Please release me. Bigay mo ng kalayaan para hindi maibigay. Okay? So, yes. Maraming salamat. Tingnan mo ang buhay ng isang tao, mahiwaga.
Kaya kinakailangan mong ilipat ka ng Diyos sa isang lugar para masabi mo, napakabuti pala ng Diyos. May nakarelate. Kailangan mo palang dalhin ng Diyos doon sa isang lugar para yung mundo mo na masikip ay makita mo ang malawak na luntian na mayroon palang pag-asa. Kaya lagi kong hinahamon yung mga kapatid natin, may problema ka, punta ka sa church. Tingnan mo mga ibon, hindi naman sila nagtatrabaho. Tingnan mo yung mga kambing ay talagang inuubos yung ating pananim. Pero wala nang utos sa kanila. Iniisip nila kain lang araw-araw, tulog, tapos kain na naman kinabukasan. Why? Because they were prepared for consumption. Para kainin. Ikaw, inihanda ka ng Diyos para saan? Kakainin ka rin ba? Hindi. Hallelujah. We are prepared to heaven. That's why meron tayong sakripisyo. Meron tayong mga kasakitan sa buhay. Meron tayong kabigatan. Why? Because we are, sabi nga, tayo dati madilim. Tayo dati ay nabubuhay lang sa realidad. Pero dahil gusto ka ng Diyos na makasama at nakasulat ang iyong pangalan, doon sa departure area, kailangan ka ng Diyos ihanda. At tatanggalin ng Diyos ang mga pabigat sa buhay mo. Sa tingin mo lang yung pabigat yan sa mundo, pero kagaanan yan sa Diyos. Kapag sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Minsan kasi ino-oppose natin yung nais ng Diyos sa buhay natin. Mas matalino pa tayo sa Panginoon. Tayo na nag-iisip para sa ating sarili. No. Mamaya malalaman nyo kung sino ka at sino tayo sa mundo nito. Sabi dito, they go around to seek other places, moving to improve, explore more of the reality in the outside world. Kaya may mga kapatiran tayo na nakapunta sa ibang bansa, tapos pagbalik, kinakwenta niya, kinakwento niya doon sa ibang bansa, ganito ang pamumuhay nila. So mayroon na siyang ibang karanasan, ibang pananaw na pwede niyang i-adapt para mapalago niya, mapalawak ang kanyang pananaw. Magamit niya ang realidad sa buhay niya para siya ay umunlad sa buhay kasama ang Diyos. Amen po ba? Amen. So iba yung salaysay sa nakikita niya, iba naman yung experience niya sa Diyos. Kaya dito dati sa Pinugay, kilalang kilala po ako dito dahil alive na alive po ako sa mga kabataan. At ang una kong binuo na organisasyon ng kabataan ay The Milestone Club na narinig ko binubuhay naman ngayon dito. Doon sa Milestone po doon kami nakatira. Doon ako nagtatrabaho sa loob ng Palo Alto. May malaking farm po diyan. Hawak ko ang feed mill dahil ako ang supervisor doon. Akala ko tama na yon. May reliyon ako. Napakaganda ng ginagawa ng Diyos sa akin. Meron akong asawa, meron akong 2 anak. At nakikita ko ang kapayapaan, kariwasaan dito. Dahil ang Pinugay, nandito lahat ng karne. Karne ng baboy, karne ng manok, karne ng bayawak, karne ng tilapia, lahat. Masagana po ang aming pamumuhay dito at kakaunti pa lang ang tao. Pero di ko akalain na isang araw, tawagin ako sa abroad, nihoy nihay, hindi ko yun pinangarap. Doon pala nakahanda ang Diyos sa akin para makilala siya. So, to cut the story short, nandito na ako ngayon sa inyong harapan. Hindi ko ito pinangarap. Siya ang nagplano. Amen. Kaya, kayo din, hindi ko kalain magkakitan tayo. Minsan, nagkakasalubungan lang tayo. Sister. Yan pala, Sister Glenda kasi ang may ano nito taka na Totoo po, si Sister Glenda ang ginamit para ma-revive ang gawain ng Diyos. Pero lahat yan nakapano na sa Panginoon. Hallelujah. So, sabi dito, what we see is where our minds conceive.
Ano man nakikita ng mata, hinihigop yan ng ating kaisipan. Dahil ang ating, meron tayong tinatawag na, ano tawag doon? Yung storage, no? Sa loob ng ating utak. And there we give meaning and define the reality that will become a conclusion to all the matters that we can see. Pag may makita ka na isang bagay, pag tiningnan mo ito, nabubuo sa isip mo ang konklusyon. No? May kagaya niyan, may nagkagusto sa balot, may nandidiri sa balot. Depende sa pagtingin at depende sa pag-amoy. Kailangan na yung kinain namin kahapon. Nasumpa-sumpa sa akin yung Sarap gusto ko yung sumpahan na karaan ko eh. Pero gusto ni Chucky. Ako kung anong sigmura meron siya. So magkaiba tayo maging sa pangamoy, maging sa panglasa. Kaya hindi tayo pareho. Amen? Kaya, kung anong nakikita mo, ipapasok sa isip mo, bigyan mo ng conclusion, and then, di ba sino sa inyo nagkaroon ng science subject? Wala tayo. Maging sa chemistry, di ba? So, ano ang last part ng experiment natin? Therefore, I conclude. Ano tawag doon? Conclusion. Anong masasabi mo sa ginawa mo? Ano naobserbahan mo? Di ba? Lahat tayo may conclusion sa buhay. Sa isang araw na pamumuhay, kaya ang laging buntong hininga ng mga nanay, ay, ang hirap ng buhay. That is their conclusion. Amen? Kaya pag yan ang conclusion mo, mahirapan ka talaga. Kasi, yan ang iyong obserbasyon sa buhay. Amen? May kulang. Kaya ang realidad, minsan, nagtutulak sa atin sa pagkulong sa ating kaisipan. Instead na tayo malayang bilang mga anak ng Diyos, tayo ngayon ang nagkukulong sa ating sarili. Saan? Sa iyong kaisipan. Naglalagay ka ng kahon at sinuklog sa ulo mo, dito lang ako. Hindi ka na tumingin doon, hindi ka na tumingin dyan, hindi ka na tumingin at hindi ka na tumingin sa taas. Ang tinitingnan mo, puro problema mo na lang. Nangyayari ba sa atin yan? Yes, mayroon. Hallelujah. Kaya, ako'y napapaluha lagi na lagi kong pag tinitingnan ng ating mga kapatid, naluluha ako sa kanilang mga buhay. Iba sa atin, nakangiti, mukhang masaya, but deep inside, nakakulong ang kanilang emosyon at kaisipan sa nakaraan. Amen? Amen. Kaya doon, naglabasan yung iba, ganun pala kayo umiyak, ang cute nyo. Lalo na si Luz. Why? Because i-release natin. Ang tunay na malaya, walang laman ang puso sa nakaraan. Yan na lang ay ala-ala. Ang tingnan mo, pag namatay ang tao, madali siyang makalimutan. Totoo yan. Ang pinakamasaklap, ang pinakamasakit na bahagi sa pagpanaw ng isang tao, yung 1-2 araw pagkatapos niyang ilibing. Yes. Yung kung asawa mo yun ay namatay, asawa ng tao ay namatay, sa buong 1 linggo, pag wala na siya, doon mo lang siya talagang iiyakan ng iiyakan. Pero kapag natuto ka na mag-Jollibee, natuto ka na mamasyal-masyal, wala na. Kasi hindi papayag ang Diyos na manatili ka doon. Kaya sa mga anak ng Diyos, 3 araw lang ang bangkay sa bahay. Puro papuri pa, puro pasayaw pa. Hindi kailangan iyakan. Kailangan masaya kasi nauna na siya. Amen. Masakit lang na nawala siya. Ako pag tumingin sa patay, hindi ako tumitingin sa mukha ng bangkay. Tinitingnan ko yung nakangiti niya pictures. Kasi pag uwi ko, yun ang naalala ko, nakangiti siya. Kaya hindi ako natatakot. Huwag niyo titigan yung bangkay kasi pag pumunta ka sa CR madilim, makita mo yung mukha.
wise. Diba, ang mga namatay, ang nilalagay nilang picture na alaala, yun nakangiti, masaya. Yung titigan mo. Para kahit na nag-iisa ka sa siya, pag lumingon ka, nakangiti sa'yo. Hallelujah. Akala niyo, nakatingin ako sa bangkay na mukha hindi, no? Tinitingnan ko lang yung katawan niya. Anyway. So, sabi dito, sana ba tayo? And define the reality that will become a proportion to all the matters that we can see. What we see life is what we live life. Tama ba? Kung ano nakikita mo sa buhay mo, yan ang buhay mo. Kasi na-adapt mo eh. That's the reality of your life. Next. Kapunta tayo, ano bang realidad? Ang realidad is how you define and conclude what you see and hear and experience in the physical world. Determines your present and your future. Kung ano daw ang karanasan mo at ano daw yung realidad sa buhay mo, ito'y nagdetermina ng iyong kinabukasan. Kung anong itinanim mo, siya mong aanihin. Kaya sabi ng Biblia, yung nagtanim na may pagluha ay aani na may kagalakan. O saan ka pa? Unahin mo munang magtiis sa buhay. At kapag nakita ka ng Diyos na mayroon kang pagtitiis, mayroon kang pagpapahinunod, pagpapasakop sa Kanya, then one day magugulat ka, sunod-sunod ang pagpapala sa buhay. Hallelujah! Hallelujah! Why? Because you sow what you reap. Hallelujah! Kung ano yung tinanim mo, siya din. So kung malaki ang iyong sakripisyo para sa Kanya, malaki din ang pagpapala mo. Hallelujah! Yung iba, layo-layo ng kanilang pinanggalingan, nilalakad, papunta rito. Sakripisyo yun. No, kung kaya ng lakarin ni Sister Nilda, maglalakad yun. Alapit lang naman siya. So makita natin, ano man ang iyong karanasan, ano ang iyong conclusion sa buhay, yun ka maging. Kaya mahalaga po ang pagtitraining sa mga bata. Kaya maraming magulang na lumaki sa hirap, ano sabi nila? Hindi ko kailanman iparanas sa anak ko ang naranasan ko. Tama ba yun? Mali. Kasi lumakas ka sa karanasan mo. Naging responsable kang tao dahil sa karanasan mo. Eh kung ibahin mo ang legacy na kung paano ka pinalaki ng magulang mo sa kabutihang yon at ito'y mawala, ano ang ibig sabihin? Mag-aalaga ka ng papatay sa iyo. Papatay saan? Konsumisyon. Bata pa lang, binibaby mo, na para siyang reyna at hari sa bahay, paglaki niyan, pag wala ka nang naibigay, yun ang kalbaryo mo. Kaya bata pa lang po, hindi masama mamalo. Sabi ng Biblia, sino man ang nagtatago ng pamalo, ginagawang pariwara ang kanyang anak. Yung iba, nagmamalaki, lumaki yung anak ko, hindi ko pinalo. Eh siguro maganda naman ang tugon sa iyong mga turo. Di po ba? Pero may mga demonyo na nasasaktan din sa palo. Kaya bata yan, wala siyang tawag doon. Hindi pa, ang kanyang pag-iisip, di pa niya alam yun. Pero, may demonyo Hallelujah. So, sabi doon sa Merriam-Webster, the totality of real things and events. Ang realidad ay ang kabuuan ng mga makatotohanan o real na bagay na nakikita natin at pangyayari. Kung may nabangga dyan na nagkabanggaan na tricycle niyan, totoo yan. Realidad, nagkabanggaan. Amen? That's the reality. So ano naman ang katotohanan? The body of real things and events and facts. Dalawa, no? Ito ay katawan ng makatotohanan ng bagay at pangyayari
at sincerity in action, character, and utterance. So, katotohanan pala ay ang pagiging sincere at honest thoughts and heart. Yan ang truth. So, reality is just the state of mind. Sabi ng Bible, ang mga bagay na nakikita, hindi yan totoo. Sa isip lang yan. Kasi sabi ng Panginoon, ang langit at ang lupa ay mawawala, mapaparang, lahat ay temporaryo lamang. Naunawaan yung temporary? Temporal things, mga bagay na nawawala, nauubos. Kagaya ng oras, paulit-ulit. Sabi namin ni Pastor Bio, walang kapaguran ng alon, no? Di ba? Constant yung hangin sa sa kanya, pagtulak. Inuugoy-ugoy niya yung dalampasigan. Kaya mga bato na malalaki, naging maliliit na lang. Pagkalipas ng maraming taon. Why? Because reality is just a state of a mind. Pwede mong baguhin ang buhay mo sa katotohanan. Amen. Paano? While the truth is the thing of the heart. Ang katotohanan daw ay mga bagay sa puso. Hindi dito sa isip. Amen. So, mayroon tayong laging binabanggit, to see is to believe. Kaya hindi ka maniniwala sa mga bagay di mo na nakikita kasi ikaw ay to see is to believe. That is the reality. Paano paniniwala ng Diyos na hindi nakikita? Kaya gagawa sila ng Diyos-Diyosan para ito ng kanilang isip, ito Diyos ko. May babae, may lalaki, may bata, minsan mukhang bombero, minsan mukhang pulis. Ito Diyos ko. Di ba? Tingnan mo, yung santo, binibihisan nila, depende kung ano ang realidad sa kapaligiran niya. Kung bombero, bihis bombero. Nakakita kayo nan? Pag pulis, bihis pulis. So itong mga bagay na ito, dumidepende sa realidad. Kaya sabi dito, but if we believe in the things that we cannot see, but have faith in God that will come to pass, that is the truth of the matter. Kaya ang last na binasa ng ating kapatid, di ba? Kung sino man naniwala sa Diyos, kailangan lumapit siya, kilalanin siyang Diyos. No matter what, hindi man siya makita, at hindi naman talaga makita ang Diyos. So makita natin, if we believe and have faith in God, there, makikita mo ang Diyos. Amen. Hindi ng iyong dalawang mata, kundi ng iyong puso. Because character speaks about God. Yung isang taong masama at nandito ngayon sa church at binago siya, doon makomprod na may Diyos. Tama po ba? Amen. Pero pag tiningnan mo siya, talagang pag tiningnan mo nakaraan niya, manghihina ka. Pero hindi yun ang ibig sabihin ng katotohanan. Ang katotohanan, siya'y marumi, ngayon binago na siya ng Panginoon. Dahil may Diyos na hindi nakikita na nagbabago ng buhay. So miracle and impossible things only happen in the unseen world. If we believe by faith. Amen. Amen. Praise the Lord. So, ngayon, paano si Satanas ay nagmanipula ng ating realidad? Sino mahilig sa television? Tingnan niya, for example, ano ibig sabihin ng manipulation? Yung isang bagay na ayos na, binabago niya para maipasok niya ang kanyang kaisipan, ang kanyang plano. So, sabi dito, example, ano television? Tell a vision. Kaya tinawag siyang television. Kasi, upo ka sa silya mong paborito, kukuha ka ng iyong paboritong inumin, at may mani ka dyan, kutkutin, tapos panonoorin mo ang vision ng ibang tao. Kita niyo?
To tell other vision, story, experiences, ideas, fiction, real story, crime story, love story, lust, war, action, drama, comedy. Nakikiiyak ka sa mga nakakaiyak na pinapanood mo. Para kang ano. Mama ko, mapapaluha. Pag iyak ka na, umiiyak din. Ano nagawa mo? Why? Because kinukontrol ka ng pinapanood mo. Pag nakakatawa, tawa ka rin. Sino nagpapatawa sa iyo? Yung pinapanood mo, istorya ng ibang tao. Oh, sa cellphone. Sino ngayon maraming pera? Yung nagpapatawa sa iyo? Pero ikaw ngayon, namumulobe sa kabibili ng application niya para makita mo yung nagpapatawa sa iyo na kumikita sa iyo. That is controlling. Kaya mga kabataan ngayon ay nakontrol. Hindi lang kabataan. Aminin ba natin sa hindi? Di po ba? Natumahimik kayo. So, sa television, makita natin ang TV, ang balita. Ang balita ba, katotohanan din lahat? Hindi. Maraming fake news doon. Kaya maraming multimedia platform na makita natin to tell information which is maybe real or fake. It is a mean to be updated in the outside world. Kaya mahilig ka sa TV kasi ang rason mo, malaman ko rin ka ng kaganapan sa buong mundo. Di po ba? Kaya TV ngayon, meron tayong Netflix, meron tayong YouTube, meron tayong kung ano-ano pinapanood natin. Why? Because we have to know access to the world. Hallelujah. So, ang television ba nag-entertain? Yes. Kaya nagmamadali yung iba galing sa trabaho kasi manunood ng lulong. Lulong na lulong kay lulong. Dati kay Carto. Ngayon, sino ngayon? Anong papel ngayon ni ano? Ay, sabi ko sa inyo, nanonood kayo eh. Tatanggi ako. Ang isda, mahuli sa bibig eh. Okay. So, entertainment. Tungtuwa tayo kay Vice Ganda. Hallelujah. So, tingnan mo, ang mga ano sa TV ngayon, ang mga entertainment sa TV ngayon, hindi masaya kung walang bakla. Kahit sa radio. Yung mga lalaki na tunay, nagkabakla-baklaan para lang maabot niya yung realidad na ang nagbibigay kasiyahan sa tao ngayon, mga bakla. Pero hindi tayo galit sa bakla. Yung kanilang gawain. Devotion, minsan di na nagmati ng church ang marami, doon na lang sa TV. Walang masama, pero iba yata pag feel mo yung presence ng Lord kasama ng mga kapatid. Dahil ang mga kapatid din naman ay nagbibigay kalakasan sa ating buhay. At ipinabagtama natin sa kanila na mahal natin sila. And vice versa. So, doon sa television, maka-adapt tayo ng lifestyle. Dati hindi ka marunong magluto, pero sa papanood mo ng mga niluluto, abay natatangay ka rin. Ano kaya i-try ko? Nagsimula, kahit ang tuwa yung asawa mo, matuto mo na ba magluto? Pero doon din sa social media nakikita ang mga kahalayan. Saan natuto mga bata? Bata pa lang matuto na sa mga makahalay na bagay. Sa TV, sa television din naririnig minumura ang tatay nanay. Sa television din nakikita ang mga hold up, mga snatch, at kung ano-ano pang mga karahasan na nakikita natin. Why? Because we are focusing our mind to those people that tell or told their vision. Anong vision? Yung nakita nila sa isip nila. Hallelujah. Kaya yung iba sa end time hindi na nanonood ng television para hindi na sila
makontamina ng mga bagay. Alam niyo yung television? Yan po ang pintuan ng impyerno. Para magulo bahay mo, bumili ka ng TV. Depende, ulitin ko. Depende kung paano tanggapin ang realidad. Pero mostly ng mga bahay ay nabuksan ang kanilang mga mata sa kahalayan, sa mga bagay na makamundo. Why? Dahil sa kanilang nakikita. Mahigit pa nung walang TV, di ba, Pastor? Naalala ko nung nagka-TV ang kapitbahay, naku, ang dami namin sumisilip sa sa dingding. Minsan kakain na lang sila, nakapalunong ka rin, parang nakakakain. Pero nakikinood ka lang. Pag naalala ko yun, hiya ako sa sarili ko dahil lang sa television. So, ang mga kabataan ngayon, ang tatalino. Dahil lalo na nakababad 4 na oras araw-araw. Sabi ng prophet, kung gusto masirain ang buhay ng anak mo, hayaan mo siya manood ng 4 na oras araw-araw. Matalino pa siya sa iyo. Hallelujah. So, nakapagbabago ito ng lifestyle, nakapagbabago ito ng kultura. Di ba mga Pilipino noon ay tayo kasi late tayo sa Western. Ngayon, tingnan mo, nung nausong hip-hop sa US, mga Pilipino nag-hip-hop din. Kita mo yung hip-hop, yung pantalon na parang malalaglag na. Tapos pag tumawa, kita mo na yung alkansya sa puwet. Babae, lalaki, basta lang makasunod sa uso. May pagganon-ganon pa, yo. Ano yo? Tapos yung sign ng demonyo ay ginagaya din. Why nakikita sa mga concert at maging sa mga kilalang mga entertainer na sikat. Materialism. Di po ba? Bato-bato sa langit, lahat tayo ay madali na lang ngayon umorder ng mga material na bagay. Dahil dumadami ang nag-o-offer. Anong tawag dan sa mga nag-o-offer sa atin sa application? Mga online, no? Ang tawag dyan ay mga server. Ano tawag dyan sa nagsiserve sila ng ating panunuorin, pero babayaran nyo sila. Hallelujah. So, it opens our eyes to the reality of this world. Ganun talaga. Kaya ang tawag doon, makamundong bagay. Sabi ng demonyo kay Eva, hindi ka naman talaga mamamatay pag kinain mong bunga. Bagkos alam ng Diyos na kapag kinain mo, mabubuksan ang iyong mga mata at magiging kagaya ka ng Diyos at malaman mo ang tama at mali. Tingnan niyo knowing good and evil brings you like God. Amen? Kaya si Satanas, ano ginawa niya sa atin? Kalahati ng buhay natin, edukasyon. At tila bagay sumpa sa mga magulang kapag hindi nila pinaaral ang kanilang mga anak dahil wala namang ipapaaral. Ginagawa ng nanay, tatay, mangutang, igapang sila para marating ang pangarap. Hindi po yung totoong pangarap. Maraming mga kabataan ay nandun na sa rurok ng kanilang pangarap, nahulog pa. Kaya, ang mga magulang, para na ding himatayin na wala lahat ang kanilang pangarap. Pero, that's only the reality in life. That is not the full truth of the matters. Kaya, sabi dito, TV series, sino mahilig sa mga series? Yung series, di ba, episode per episode. Sino mahilig sa Korean drama? By episode yun. Matagal yun. Kaya nagmamadali ka umuwi kasi gusto mo matapos mo talaga. Di niyo ba alam, mga bagay na ito ay sima o yung hook sa ating utak. Kaya control ka ng television. Hallelujah. Punta tayo sa pinakasikat sa lahat.
cellphone. Pag sinabi natin cell, ang sabi dito, a single room, as in convent or prison, usually for one person. Ang tao daw na nagumon sa cellphone, hindi siya nakapasok sa isang kulungan. Kundi, inilagay niya kanyang isip, buhay sa isang kulungan na hindi nakikita. And that is the controlling power of a cellphone. Cell means kulungan. Amen? Kaya mga tao mahilig sa cellphone, nandun sila sa isolated na lugar. Ayaw nilang mapaistorbo. Gusto nila sa dilim. Gusto nila sa isang sulok na kung saan walang utos, walang nagagalit, kaya pag nagalit, galit na galit din. Why? Because control sila ng kaaway. So, ang phone ay isang device na napakagandang invention. Pero kung hindi ka marunong mag-control ng cellphone, ipapasok ka niya sa kulungan. At ikaw ay kukontrol niya. Aagawin niya ang iyong kabataan, aagawin niya ang pribilehiyo, aagawin niya ang relasyon ninyo, magpamilya ng iyong magulang, aagawin niya ang iyong kinabukasan. Kaya maraming mga kabataan mahiyain. Isugo mo sa ganito, nahiya ko eh. Kasi na-confine ang kanyang isip doon sa cell o sa kulungan. Application, an act to which something to use. At tingnan yung cellphone, maraming offer, di ba? May laro, sila pa nagbibigay ng pera para ilaro mo. Magandang pribileyo yun, di ba? Pero, amin pong karanasan, hindi na lalayo sa aming pamilya. Nasira ang kanyang trabaho, nasira ang kanyang pagkatao. Why? Nagumon sa laro ng sugal doon sa cellphone. Amen? Kaya yung pangarap ay nawala. Yung maganda nilang takbo ng buhay nawala. Why? Because controlled by the devil. So, people are users. Parang droga yan eh. Mayroong nagbebenta, mayroong user. Ang kawawa doon, user. Gagawin silang addict. Babayad sila para lang habulabulin yung usok. Di ba? Imagine mo pera na susunugin mo, tapos yung usok ang habulabulin mo. I'm sorry sa mga kapatid natin na nakaranas, ano? Pero yun ka pinagtatawanan ni Satanas nung nandun ka pa. Pero nung pinalaya ka na galit si Satanas sa'yo ngayon. Hallelujah! Kasi pinalaya ka na. Nabawasan ng kanya isang user. Hallelujah! Kaya, malaking pasalamat ang Diyos na nagtagumpay ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Yung Facebook, tingnan niyo sa Facebook, lagi niya tinatanong, ano ba nasa isip mo? Kasi sasakyan kita. Yan mo? Kailangan mo i-reveal what's in your mind. Kasi si Satanas, hindi niya kayang basahin yung isip mo. Kaya gusto niya yung madaldan. Kasi yung madaldan, hindi niya mapigilan yung kanyang dila, lumalabas, maging ang sikreto. Ay, bakit ko pa nasabi yun? Kaya sabi dun sa cellphone, ano sabi doon ng babala? Think before you click. Kasi marami doon na nagkaroon ng pagkasira ng pamilya kasi yung lalaki, babaero, akala niya yung tinitext niya, yung number 2 niya, yung pala asawa niya. Saka mamadali. So doon na simula. Hallelujah. So, anong dala ng cellphone? What you are thinking in your mind, He will provide. Kaya lahat ay provided. Last, materialism, information, education, trends, talents, cravings, money, etc.
anything that world can give, the craving of lust. Ano naman yung telepathy? Ang telepathy ay isang bahagi ng komunikasyon from mind to mind. Sino sa inyo may telepathic experience? May kumunot na no? Yung telepathic experience, halimbawa, titigan ko lang si Brother John pero yung aking isip, kinukontrol ko siya. At siya naman, kaya may kasabihan tayo, makuha ka sa tingin. Makuha ka sa tingin, ha? So that is telepathy. Because I am telling something doon sa isip niya. Yung iba naman, yung gumagamit ng gadget, di ba? So may isang uri na kaya mo kontrolin ang tao, utusan mo lang sa isip niya. Kaya mayroon ngayon mind controlling chips na binabaon doon sa utak ng tao. Kapag ito ay nag-activated, iba na ang kanyang pagkatao. Nakita ko ito sa YouTube sa Amerika, yung mga inupahan ng mga presidente para pumatay. Nasaya siya sa pamilya niya, inakalong-kalong niya yung mga anak niya, bigla na lang nagbago isip niya. Parang hindi na siya, kumuha na siya ng baril kasi may nag-uutos na sa mind niya. Amen? Ang iba dyan, ang tawag sa atin, ano? Ano tawag ka? Kapag tinitigan sa mata, tapos sumunod ka, ang tawag dyan? Hypnotize. Hypnotism. Yun yung tinatawag na pwede rin telepathy. Para hypnotize. Kaya marami yung mga nabudol-budol. Kaya pag hindi nyo kilalang tao, huwag kayong mag-eye to eye. Lalo na mga bata. Kasi sa mata ang kapangyarihan. Maging si Eva, doon din nadala. Nadala siya sa titig na, kaya sabi ni Eva, punong pinagnanasa. Nakakita puno ni nanasa. Poste meron. Sabi ng iba, pag yung poste may palda, siguro, girlfriend mo rin yun. Ayun So, extrasensory. Ano ulit ang telepathy? A communication from one mind to another by extrasensory means. Pag nakaranas kayo ng tinatawag nating psychiatry. No? O di kaya may isa pa Pinapadrawing ka tapos drawing mo, explain mo kung anong paningin mo. Na may isang pamilya, pastor yung kanyang, nabanggit na natin, may problema ang bunso niyang babae. Pinadrawing si mama niya, si papa niya, yung kapatid niya. Ang tinanong na ng psychiatrist, explain o describe mo nga yung pamilya mo. Si kuya, makulit. Si mama, madaldal. Pagdating sa tatay, demonyo. Nata yun, ha? So, that is how people conclude kung ano yung nakikita niya na karanasan niya sa loob ng bahay. Yun ang kanyang sasabihin. Bata yan, hindi nagsisinungaling. Amen. So, pag sinabi natin extrasensory, meaning ito yung mga kaisipan na beyond our sensor or senses. Anong senses? Yung 5 kamalayan. Ano ika-6 na kamalayan? Sabi nila? Common sense. Kaya kung walang sense yung kwento mo, hindi natatawa yung tao, di ba? So, common sense. But there are another extrasensory capability. Di ba nakikita niyo yung tao, tinidor, nababaliko niya sa isip niya lang? May nagbabaliko? Yes. Demonic kasi yan. Titigan niya lang yung isang bagay, umaangat. Kasi may kasama siya So silang dalawa ang nagko-connect mind to mind. Hallelujah. Yan nakikita natin sa mga magic.
So, ang tawag niyan, mga fortune teller. Pag gusto nyo magpahula, punta kayo sa Quiapo. Tapos sasabihin ng mga hula, ito ka, may 5 asawa mo. Kasi nakaguhit sa iyong palad. Tapos, ganito ugali mo, ganito, ganyan. Sabi ng hinulaan, ay, totoo nga. Totoo nga, kasi alam niya ang iyong nakaraan. Kasi demonyo ang nagdidikta. Yung demonyo sa iyo, siya nagchichismis sa iyo doon sa fortune teller. Tingnan mo, kahit nasa espiritu, may chismoso pang espiritu. Pero hindi niya mahulaan ang iyong kapalaran. Diyos ang nagplano. At hindi kailanman mababasa ni Satanas ang plano ng Diyos. Hallelujah! Ganon din ang mga clairvoyances. Yung nagsasalita na natutumba, tapos nasalita, nagdodrawing, nagsusulat. So, Ephesians chapter 2, verse 2, where any time past ye walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air. May nagpo-control ng hangin. The spirit that now worketh in the children of disobedience. Sino pasaway sa atin dito? Kasang paa. Kasi itong mga espiritu sa mga tao na pasaway. Tayo lahat pasaway noong araw. Aminin nyo na. Ngayon hindi na. Kasi binago na tayo ng Panginoon. Hallelujah. Ephesians chapter 6 verse 12, our battle is against spiritual wickedness in high places. So mayroon iba't ibang sound waves. Alam nyo, kung nag-aaral kayo ng radio, di ba mayroong transmitter? Tingnan nyo yung transmitter ng smart. Iba-ibang kumpanya. Mula doon sa station, ibabato yan sa transmitter. No? Pupunta yan sa receiver. At ang receiver ang siyang mag-connect doon sa mga tao na mayroong, kung smart yun, lahat ng smart people na SIM card ay makakatanggap ng mensahe because of the sound waves. So, pag tinignan natin sa spiritual, samot-sari ang sounds na ating nakikita. Sa spiritual, pero hindi yan makita ng mata. Kaya maraming nagsasalita. Naranasan nyo na parang maraming nagsasalita, pero hindi mo maintindihan. Pero isa lang doon, ang maintindihan mo, yun yung nagko-connect sa isip mo. Kung makwento lang ng mga nabaliw, yung kanilang karanasan, sila yung mga tao na may kinakausap na hindi natin nakikita. Tama po ba? Kasi nakapasok sila sa dimension na hindi natin nakikita. Tawag natin sa kanila baliw o nasisira ng ulo, pero sa katotohanan, mayroon silang kinakausap. Ganoon din sa mga tao malapit na mamatay. Andyan na yung papa ko. Dati niyang patay na papa, sinusundo na ako. Why? Because that is yun yung palatandaan na malapit ka na kunin ni Lord. Nakikita mo ng yung mga bagay hallucinating in your mind. Iba naman yun sa mga droga. Diba yung addict na hindi makatagamit, parang nababaliw din. Kasi merong si Satanas mismo ang nananakot sa kanila para mapilit ang kanilang sarili para bumili ng droga. Pag nag-hit na sila at naging comforted ng kanilang espiritu, sino natutuwa? Yung demonyo na siyang nagkukontrol ng kanyang isip. Kaya ang mga tao na sa oras na ito, alam mo may oras din ang pagdalaw ng demonyo. Alas 3 siya, halimbawa, sinusumpong. Doon din ang dating. Bakit siya sinusumpong? Kasi nandala ang demonyo na nangangailangan na ng usok. Ano ang benepisyo ng taong na-addict
sa droga? Wala kang benepisyo. Sisirain yung baga niya, sisirain yung kanyang utak, pero ang nagbibenepisyo, yung demonyo na nagpo-control sa kanya. Kasi ang purpose niya, sirain buhay ng tao. At hindi lang ang buhay ng tao, kundi ng mga iba pang tao. Pag nagwala yung adik, manaksak man lang yan, wala namang kinalaman sa buhay niya yun. So nadamay tuloy, nawala ng tatay ang isang pamilya. Amen? Hallelujah. Next. So, ang naghahari ngayon sa mundo ay strong delusion. Gusto ni Satanas na mamuhay tayo sa pantasya. Alam niyo yung fantasy? Sino na sa inyo nakapanood dito na naman. Alam ko may nanonood eh. Sa Channel 7 na po mga fantasya nandun. Sino-sino ay mga karakter doon? Di ba? Ipapasok niya tayo sa sinasabi nilang mundo na parang masaya lagi. Mundo na nandiyan ka lagi na wala kang pangailangan. Pero ang totoo, ipapasok ka niya sa programa. Pag mahilig ka sa cellphone, baka nasa loob ka na ng programa niya. Kasi hindi ka na mapakali na kailangan magamit ko ito. Bukod doon sa edukasyon, doon lang sa iyong entertainment purposes. Kaya kapag nangangati na kamay ng bata na gusto niya na mag-cellphone pero wala siyang pambili ng load, tingnan mo itsura niya. Gusto na makita yung demonyo sa buhay ng tao, galitin mo. Naiba ang mukha. Di mo ba, nanilisik yung mata na para kang kalmutin, na di mawarian, pwede kang kainin na buo. So, ganun ka rin. Kasi ang tao, binubulag ng mga bagay sa mundo ito. Hindi nila nakita yung nasa likod ng tabing ng realidad. Kaya tuwang-tuwa siya. Ito matindi. Proverbs 23:7, sapagkat kung anong iniisip niya sa loob niya, ay siya din. Siya yun. Ay gayon siya. Yung anak ko dati, bata pa yan. Pag naglakad yan, ikot ang ikot. Sabi ni mama niya, ano nangyari sa anak natin? Ikot ang ikot. Yan pala, pinapanood niya basketball. Na yung nauso yung mga pagganong-ganon, ikot ng ikot. Why? Because he is controlled kung ano kanyang napapanood. Di ba? Ang mga hilig ng mga bata, may bata dito dati kasama namin, kada simba, may sandata. May baril at may itak. Naalala nyo? Bakit ganon? Hindi masawatan ng nanay niya. Kasi iyak siya pag hindi niya hawak yung itak at saka baril-barilan. Ayan, si Matmat, kasakbat din si Matmat eh. So makita niyo kung paano kinokontrol. Kaya minsan ang ating abilidad, ang ating mga kagustuhan, ang ating pag-uugali, nakadepende sa pinapanood natin. Kasi nakikita natin yung nakikita ng mata. Hindi natin hinahanap yung hindi nakikita ng mata. Siyempre, bakit mahanapin yung wala? Di ba? Tuwa. Mare, saan ka pupunta? Maghahanap ng wala. Ano yung wala? Hallelujah. So, 2 Thessalonians 11, and for this cause, God shall send them strong delusion that they shall believe a lie. Akala ng tao, di ba? Pagka bangag na yung tao, tingin niya sa, parang kaya niyang lumipad. No? Sa mga na-experience na binago ng Panginoon. Kaya maraming tumatalon sa building, tumatalon sa tulay, akala niya. Tapos, naglalakad. Ang theme song ay Stairway to Heaven.
Yun pala, walang hagdan. Hulog, patay. Why? Because delusion means illusion. Di ba? Illusion yun. Kaya kung ang mga imposibleng bagay na nakita natin ay nagaganap, yun po ay kasinungalingan. Next. Ito matindi. Maraming tao ang nakakulong sa kanyang isip. Tingnan mo, ang luwag-luwag ng buhay niya, pero pinapaliit niya. Bakit? Mayroon siyang takot. No? Mayroon siyang anxiety, sobrang pag-iisip sa mga bagay na hindi pa nangyari na sa utak niya. Kaya naalala niyo, sabi ni Pastor kanina, yung 10, ito yung kanilang pananaw. Nakita nila ang higante. Kaya anong pumasok sa kanila? Nakakatakot. Para lang tayong mga balang. Kasi gatuhod nila tayo. O siyempre, matatakot ka. Pero yung dalawa, iba ang nakita. Yung hindi nakita ng mata. Yung nakita nila. Kasi kung makita mo higante talaga yan. Yan ang realidad. Talo ka doon. Pero yung nakita nila, mas malaki pa sa higante. Napan niyo? Ganun mag-isip. Kaya ang Israel ay pinabalik doon sa ilang. Why? Because marami ang natakot. Sa mundong ito, ang demokrasya ay ang tinig ng tao ay Diyos. Amen. The voice of the people is the voice of God. Amen. Majority ang nananalo. Amen. Dalawa lang sila laban sa 10. Saan maniniwala yung tao? Doon sa marami. Pero hindi nila tiningnan yung realidad. Ang tiningnan nila, yung malaki pa sa realidad, yung hindi nakikita ng maraming tao. Amen. Yun yung sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Ang pananampalataya ay ang pagtingin sa mga bagay na hindi mo pa nakita, pero pinaniwalaan mo. Amen. Hallelujah! Pwede mabago ang buhay mo? Yes! Totoo, higante yan. Pero pag tumingin ka doon na mas malaki pa sa higante, wala ka takot. Babaguhin ng Diyos ang takbo ng buhay mo. Kaya tingnan mo, ikaw, sila din ang nagpapaliit ng kanilang mundo. Never be a prisoner of your own past. It was just a lesson, not a life sentence. Kung nakaranas ka ng pang-abuso na ikay kabataan o pumilas ng anumang bagay na 20 years ago, 30 years ago, nandiyan ka pa rin nabubuhay, you are a prisoner of your past. Kaya kung tingkibot lang, nanalo mo, hindi na. Ano sabi? It was just a lesson. Hindi mo yan ginusto. Hindi mo yan pinili. Pero dahil wala kang lakas, kundi may demonyo na gumawa nito sa'yo, that is a lesson. Kalimutan mo na. Kasi kung ang bagay na yan, hanggang yung dala-dala mo, may life sentence ka hanggang kamatayan, dala-dala mo yan. Hindi ka masaya. Nasa Panginoon ka na. Nasa Panginoon na tayo. Amen. Forget the past. Kaya sabi ni Pablo, yung lingon ng lingon, hindi makakarating sa patutunguhan. Kasi, natala ang kanyang paglago, nilingon siya rin. Lumalago na sana sa Panginoon, lilingon na naman siya. Balik na naman siya. Pabalik-balik, datnan ka ng Panginoon, putol ulo mo, kasi naiiwang ka. Sabi ng Panginoon, sige anak, balikan mo na lang yung kakaraan mo. Patay na yung mga taong gumawa sa iyo. Marahil. Oo, nagsisi kaya. Siya, malaya na, ikaw, nasa kulungan ka pa rin. Amen? Kaya mag-isip-isip tayo mga kapatid.
maiksi lang ang buhay. Kung i-focus natin doon sa nakaraan, mamatay kang nakasimangot o malungkot. Gusto mo na kamiti? Hayaan mo na yun. Patawarin mo na. Kasi ang basihan ng Diyos, kung tayo ay mayroon kang kagaanan ng puso, wala na. Grudge, wala nang hatred, wala nang anger, wala na lahat. Sige, sabi niya, pansinin mo mga sinasabi ng tao sa iyo o iniisip nila hanggang kailan maging alipin ka nila. Di ba? Ayoko lumabas kasi baka anong sabihin sa akin ng tao. So what? Buhay ba niya ang buhay mo? Nagsasalita lang naman sila, pero wala naman silang magagawa. Pag sa Diyos ka, pasno ka. May Diyos ako. Anak ako ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Amen! Huwag tayong pataya kay Satanas. Fast is fast. At magpatungo tayo sa matuwid na daan patungo sa ating Panginoon. Maging masaya ka. Dahil ang lahat ng bagay mawawala. Hallelujah. Next. Huwag tayo maging alipin sa ating sarili. Ito yung mga sinabi ko sa kabataan kahapon dahil ang ating tema ay anong na-achieve mo? Ano ang failure mo? Nagsasalita sila, ito na-achieve ko. Iwan ko bakit umiyak si Dos. Hindi ko alam. Iiyakan na lahat. Why? Because they think they were failure. Pero sabi ko sa kanila, para sa akin, walang achievement. Walang failure. Nung maunawaan ko, siyempre, pag tinignan ko ang makatao kong pagkatao, marami din ako achievement in my own personal way. Pero marami din akong failure in my own personal way. Pero nung maunawaan ko, ang sabi ni Pablo, ginawa ko mga bagay na sa akin na walang kabuluhan nung makilala ko si Kristo. Na yung success ko pala at achievement, hindi ako ang gumawa. Naunawaan niyo? Sa biyaya niya, sabi dito, there is no way success and achievement in man if God will not allow. Wala ka pa kasing alam eh. Akala mo ikaw gumagawa. Akala mo ako bumili ng bahay ko, ako bumili ng ari-ariya ko. Tingnan niyo ako, ang galing-galing ko. No! If God will not allow. Mayroon palang Diyos na nung ako ay anong tawag doon? Wala pang alam, siya palang gumagawa para sa akin. So nagtagumpay ako kasi sabi niya sa John 15:5, for apart from me, you can do nothing. Eh nung mabasa ko, napaiyak ako, wala pala akong akin, nakalimutan ko. Pinaglalaban ko, akala ko akin, hindi pala. Eh sabi ni Pablo, binaliwala niya kanyang edukasyon. Mataas ang edukasyon ni Pablo. Mayaman si Pablo. Saan siya pumunta na makilala niya ang Panginoon? Doon sa bundok, 3 years siyang nakinig sa salita ng Diyos. At pagbalik niya, hindi na siya si Simon, siya na si Pablo. Na ano? Siya ay lingkod na ng Panginoon. Hindi na siya pariseo. Kundi nang malaman niya na ang lahat pala na achievement sa buhay niya at ang kanyang guro ay si Gamaliel, kilala na guro, sinuka niya ang lahat na natutunan niya doon sa Bible School at tinanggap ang totoong salita ng Diyos at siya naging apostol ng mga hintil. Hallelujah! Maging ang failure, also failure and despair, God allows as consequence and chastisement for not following His commands. Ang mga Kristiyano pala ay may palo at mayroong consequence
Eh dito, walang swerte, walang malas. Nakaranas ka ng matindi sa buhay mo dahil kabayaran yan sa masama mong gawa. I have no failure in my life. Kaya pala, nakaranas ako ng palo, nakaranas ako ng consequence dahil gawa ko rin. My people perish because of lack of knowledge. Kaya there is no such thing, our success, achievement, kung hindi ito ibigay ng Panginoon. Kaya wala akong pwedeng ipagmamalaki sa sarili ko. Hallelujah. Kaya wala akong sama ng loob sa mga tao sa nakaraan na sa akin kasi God allows it to happen. Hallelujah. Sabi dito, Galatians 6:7, be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall also reap. Masamang ginawa ko karapat-dapat lang napaluin ako ng Diyos. Wala akong karapatan magreklamo. Dahil plano niya kung bakit ako nandito. Amen. That is life. Hallelujah. Huwag tayo padaya sa pagdiablo. Life is a choice. Alam ba ng Diyos na hindi siya pipiliin ni Eva? Yes. At may karapatan ng Diyos na sawayin dapat si Eva at si Adan dahil gusto niya magkaanak na marami kagaya ng kanyang binhi. Pero binigyan pa rin niya ang tao na pumili ng gusto niya. Amen. Kaya life is a choice. Now, ang tanong, what is your choice? Manatili ka ba doon sa kulungan mo? O ihakbang mo yung paa mo at sabihin mo, Lord, malaya na ako. Susunod na po ako sa iyo. Ang ganda ng inawit natin na huli. Hallelujah. Eh sabi, in our lives are already finished product to God. Tapos na sa Diyos ang buhay natin. Ang tawag ng bagay na nagaganap sa buhay mo ngayon, destiny, kapalaran ng mga bagay na tapos na sa Diyos. Iba natisod, iba nahulog, iba ay nadapa. So, tayo ay nagkukundina minsan sa tao. Kasi, ganyan. Hindi natin alam. Hoy, sabi ng Panginoon, alam ko na yan. Huwag niyo pong dinahin. Dahil inalaw ko mangyari sa kanya yan. Why? Kasi di niyo alam ang plano ko sa buhay niya. Lahat tayo mga magulang, nagpaplano ng mabuti. Pero sometimes, iniiba ng Diyos. Ang plano sa mo, iniiba niya ang plano sa anak mo. Kasi, siya naman ang nagbigay. So maraming mga sinasabing failure na tao noon, ang mga successful na tao sa history, basahin nyo, puro failure yun sa umpisa. Yung gumawa nga ng bumbilya, 700 times siyang naging failure bago niya napailaw yun. Huwag tayong masyadong humusga sa nangyayari sa kapwa. Ilapit natin sa Diyos. Huwag natin ilayo. Kasi kapag nakalabas siya doon sa bakod ng Diyos, putaktihin siya ng demonyo. Kailangan ingatan natin siya. Sa bawat pagkakamali, lapit mo sa Diyos. Amen? Kasi nag-abang si Satanas sa labas. Sige, palabasin mo, akin na yan. So, si Maria Magdalena, nung natagpuan ng demonyo na walang salita ang kanyang puso, nagdala pa ng 7. Hindi ka. Pasok tayo dun sa dating tahanan ko. Kasi Maria Magdalena, mas lalong naging worse ang buhay. Hanggang sa muli ay nirevive siya ng Panginoon. Amen? Pag nagkamali, lapit mo sa Diyos. Dalhin natin ang tao sa Diyos dahil sa labas, walang Diyos. Tingnan mo mga tao. Masaya sila paglinggo, kasuray-suray, at kung ano man mga kasiyahan.
Buong linggo, masaya. Pero pag kinuha na ng Diyos ang kanilang buhay, doon nila ma-realize, tama nga pala ang Diyos. So that's destiny, the finished product we're making. Dahil kilala na tayo ng Diyos before the foundation of the world. Okay? Next. Next tayo. The natural mind receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto them. Kaya yung mga natural o yung mga taong karnal, hindi nila matanggap ang mga bagay spiritual. Kasi kalukuhan sa kanila yon. So, because they are spiritually discerned. But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judge of no man. Tayo lahat ay makasalanan, pero kapag nakita ng tao ang ating pagbabago, hindi na tayo huhusgahan. Bakit? We have the mind of Christ. Kaisipan na ni Kristo ang siyang gumagana sa atin. Ano bang ulo ng iglesia? Si Kristo. Next. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became in vain in their imagination, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they became fools. Di ba marami ang aral? Abogado, guro, principal, congressman, di ba? Pero sumasamba sa Diyos-Diyosan. Matatalino mga tao yun, ha? Pero bakit hindi inalaw ng Lord na sila ay makakakilala ng tunay na Diyos, kundi binigay sa kanila ng Diyos ang kasinungalingan? Why? Because tinago sa kanila ang katotohanan. Amen? Kaya they were blinded. Their minds were blinded. Hindi yung mata ang bulag, kundi ang isip. Kaya sabi nila, love is blind. Pag sira ang kanilang love life, sabi, love is blind. Totoo ba ang pag-ibig ay bulag? O yung taong umiibig? Ano si? Tao. Why? Because binulag ang kanyang kaisipan. Kasi tumingin lang siya dun sa maganda sa tao. Hindi niya inalam ang tunay na pagkatao. Yung panlabas lang tinignan. Ay, yun. Pogi, matalino, mayaman. Siya na. Sabi ng nanay, wag yan. Yun ang gusto ko eh. Marunong ka pa sa akin. Nag-asawa, yun na nga. Tamad. Diba? Walang silbi. Walang. So, doon niya na-realize. Tama na si nanay. Pero wala na. Okay. These people draw nigh unto me with their mouth and honorate me with their lips, but their heart is far from me. Maraming taong ganyan. Sumasamba sa puso, wala sa puso. Hallelujah. Next. So, anong kortina ng realidad? Ang kortina ay isang bagay usually used as a partition between two sides. It is like a wall to cover to keep the other side. Halimbawa, kung mahaba ito at nakasara, hindi nyo ako makita. Ang nakikita nyo lang, yung harap ng kortina. Ganyan ang mundo. Ang nakita natin, kamunduhan. Pero yung nasa likod ng kortina o tabing na nag-divide ng liwanag at dilim, hindi nyo nakikita o hindi ipakita ito ng Diyos ang loob. Amen? Kaya ang buhay natin sa mundo, hindi tapos kundi mayroong pag-asa. Huwag mong sabihin, bakit ganito, bata pa ako, natindi ng problema ko hanggang, tika mo na. Baka mayroong mensahe ang Diyos sa buhay mo. O di kaya gagamitin ka kaya. Kaya sa templo, ito po yung holy place.
Ang loob niya, nandun, ito yung tawag na Holy of Holies. So, kortina na yan na 2 inches, makapal yan na nakatago doon. Hindi pwede masilip ang Ark of the Covenant ng ordinaryong tao. Ang makakakita lang sa Ark of the Covenant ay ang High Priest. Amen? Saserdote lang. Dito, mga pare, pero pag alay at handog, dadalhin ng saserdote sa loob at ilagay niya diyan in between cherubims, yung dugo ng hayop, para babaan ng Espiritu ng Diyos. Pag bumaba ito, yung Shekinah glory, iwiwisik niya sa tao at ang kasalanan ng tao ay mapatawad. Hallelujah! Kaya hindi makita ng mga Israelites yung loob nito. Hallelujah! So sabi dito, portent of reality are the things that cover the real truth. It was just a surface of what the real truth was. Behind the reality, there is something beautiful that cannot be seen or heard. May nakalaan sa atin, mga kapatid. May problema ka, tiis lang. Mayroon tayong hinaharap na mga pagsubok, tiis lang. Kasi nangako, hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga. Ano katitisuran ng mga Hudyo sa panahon ni Jesus? Tingnan nga natin, next. Bakit hindi makilala si Jesucristo na siya yung Kristo? Bakit? May tabing. At ang tabing na ito ay ang katawan ni Jesucristo. Sabi ng mga Pariseo, paano mo masabi na ikaw ay anak ng Diyos, nasundan namin yung paglaki mo. Ikaw ay anak ni Maria, wala ka ng tatay eh. Yan ang reputasyon ng ating Panginoon nung siya ay nasalaman. So nung dumating siya ng 30 years old, sinabi niya sa mga reliyosong tao, pag nakita niyo ako, nakita niyo ang Diyos. Nagalit yung mga reliyosong tao. Sinungaling ka. Ano sabi niya? John 19:7, the Jews answered him, we have a law. May kautusan kami. At ang kautusan, nagsasabi, napapatayin ang sino man nagpapanggap na anak ng Diyos. Kaya pala nila pinatay sa krus ang ating Panginoon dahil sa tingin nila, nagpapanggap siyang anak ng Diyos. Pero sa totoo ba na si Jesucristo ay anak ng Diyos? Yes. Dahil nasa loob niya ang anak ng Diyos. Kaya nung namatay siya, dumilim ang langit, dumilim ang lumindol, na-realize ng centurion. Ang centurion po, pinaka-chief ng mga sundalo. No? Sabi niya, nang tumayo siya sa harapan ng krus, anong sabi niya? Siya'y tumayo at nakita niya at siya'y sumigaw. Ang ating Panginoon ay nalagutan ng hininga at sinabi ng centurion, tunay nga na siya ay anak ng Diyos. Pero anin mo ang damo kung patay ng kabayo. Huli na. Ganon din ang tao na sa kanyang buhay sa mundong ito nagpakasaya, nagpakasasa. Doon sa impyerno ma-realize niya, tama nga sila. Tama nga si Brother Juni. Hallelujah. Next. Ano naman ang panahon ni Solomon? Sabi ni Solomon, ang conclusion niya sa buhay, walang vanities. Anong vanities? Walang kabuluhan sa lahat ng kabuluhan. Ang buhay sa panahon ni Solomon, bagamat siya ng pinakamayamang hari, pinakamaraming babae na asawa, 1,000, lahat ng kanyang mga gawa ay pinagpala ng Diyos. Lahat na yata ng pagpapala na sa kanya. Pero ang konklusyon niya sa buhay, walang kabuluhan. Basahin niyo yung Ecclesiastes. Tinangka kong malunod sa alak. Tinangka ko, may reklamo pa nga siya sa babae. Walang masakit sa kamatayan kundi ang babae. Ilan mo, 1,000 na nga asawa niya eh.
nasaktan pa siya sa babae. Siguro may gusto siya, ayaw sa kanya. Pero nung tumanda siya, tingnan mo, let us hear the conclusion of the whole matter. Ha? Fear God. Natakot kayo sa Diyos at sundin ninyo ang kanyang mga utos. Yan ang tungkulin ng tao. Na-realize niya. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Natakot na siya kasi alam niya na ang Diyos ay dadalhin niya sa paghuhukom ang mga sikretong bagay na ginawa ng tao. Yun man ay mabuti o masama. Ilalanin ninyo ang inyong Creator, mga kabataan, in the days of your youth. While the evil days come not, hindi pa dumating sa inyo mga matitinding problema. Kilalanin nyo na. Nor the years draw nigh when thou shalt say, I have no pleasure in them. Balang araw, yung inyong kinabaliwan, pag tumanda na kayo, baliwala na yan. Tapos na, lipas na. Yung panahon ng inyong kabataan. Kaya gamitin ninyo ang inyong kapanahunan bilang kabataan upang sa ganon, pag tumanda kayo, maalala niyo ang kabutihan ng Diyos. Hindi yung mga pasaway kayo. Hindi yung katigasan ng ulo. Okay, sa mabilisan, next. So carnality, ano naman ang tumatakip sa church? Ang church ay nagiging carnal. Paano naging carnal ang iglesia? Tingnan yung mga churches ngayon, nagtitiktok. Di ba? Mga born again, mga miyembro ng simbahan. At kung ano-ano mga bagay na makamundo ang kanilang ginagawa. Ano pagkakaiba natin sa Katoliko? It's still the same. Lumipat ka lang ng pangalan. Religion, ito ay tumatakip sa atin para hindi natin makita ang katotohanan. Ano ang umiiral sa reliyon? Doktrina ng tao, tradisyon, filosofiya, kamunduhan, pride. May Kristiyano bang pride? May pride? Marami. Lahat tayo may pride. Pero depende sa pride mo. Fried chicken. Kung ang pride mo ay pang sarili mo, that is sin. Pero kung ang pride mo ay para sa Diyos, may pride ba para sa Diyos? Meron din. Yung paglalaban mo yung tama. Spiritual poverty. Hindi ka na nagbabasa ng Bible. Hindi ka na nananalangin. Hindi ka na nakipag-usap sa Diyos. That is poverty. Kaya malayo sa iyo ang pagpapala kasi, di ba, ang kahirapan, malayo sa pagpapala. Kaya ang buhay mo ay hikahos kasi hindi mo na siya napapansin. Mas busy ka sa paghahanap ng wala. Hindi mo talaga makita yung wala, maliban ipapakita sa iyo ng Diyos. Kaya ikutin mo man ang buong mundo, kung walang Diyos sa buhay mo, hindi mo makita ang wala. Right. Pero kapag sa Diyos ka, pag-akbang mo lang sa bahay mo, ay meron pa lang pagpapala. Hindi ka nalalayo kasi ang Diyos na ang magdadala para sa iyo. Amen. Subukan nyo. Di ba? O anong mga paraan sa pagpapala? Marami sa Biblia. Hindi lang natin kasi sinusunod kasi nanghihinayang tayo. Sayang naman ang oras ko kung atin pa ako. Tagal naman talaga ni Pastor magturo. Lagi ako napapagutuman doon. Pero tumataba ka naman. So blind. Maraming Kristiyanong bulag. Having the form of godliness but denying the power thereof. Yung mga Kristiyano matatakutin. Yung negatibo. Katingnan mo yung 10, negatibo. Nung natanggap ng mga negatibo sila lahat. Kaya ang galit ng Diyos, pinatay sila ng Diyos.
Kaya huwag tayong maging negatibo. Huwag kang nega. Pati negative, pinapaikli na eh. Huwag tayong nega. Why? Because pinapatay ng Diyos ang negative. Saan ka maniwala? Doon sa mga minority na nagsasabi ng katotohanan. Kahit kakaunti yan, pero totoo. Hallelujah. Anin nung marami kung gagaling ka sa impyerno. Doon tayo sa kakaunti, pero genuine. Nakedness. Marami ba Kristiyanong hubad? Yes. Ang ganda-ganda ng kasuotan mo, pero wala kang spiritual sensitivity. Wala kang pakiramdam spiritual. Yan ang hubad. Kaya marami ngayon sa Hollywood, nakapantit bra lang, pero sabi nila, nakadamit ako ah. Pero kapiraso lang. May takip pa naman. Hallelujah. Pero marami nang nahulog sa impyerno dahil sa katawan, sa hubog ng katawan niya. That is nakedness, lack of wisdom and discernment, the sensitivity of the Spirit. Ang banal ng Espiritu, hindi ka tinatantanan araw at gabi. Diyan lang sa tabi mo, hindi mo lang siya napapansin. Hallelujah! Sabi ng Panginoon, anak, nandito na ako. Huwag ka nang pumunta kung saan. Tawagin mo lang pangalan ko dahil ang isa sa pinakamahiyaing personhood ng Godhead ay ang Holy Spirit. Hindi siya pupunta sa iyo pag hindi mo inanyayahan. Di ba? Awit natin, Come, Holy Spirit. Ayun na. Inaanyayahan mo. Eh, paano mga demonyo inaanyayahan mo sa isip ka ng isip ng mga bagay na hindi pa nangyayari, nagawa na sa isip mo, kaya hanggang kailan ka tutorture ng kaaway na may kapangyarihan ka namang baguhin ang takbo ng buhay mo. Come out to the open, brothers and sisters. Pumunta ka sa Diyos isang araw, Panginoon, hinuhubad ko na ang lahat sa akin. Panginoon, tanggalin mo na ang lahat ng negatibo sa akin. Panginoon, papasukin mo ako sa iyong kaharian. Diba, simple as that? May pride pa kasi tayo. Hanggat nandun ka kumakapit sa pride mo, hindi kikilos ang Diyos sa buhay mo. Tandaan mo yan. Nadanasan ko yan. Galit ako kay Mrs. noon, nung pinauwi ako. Uwi ka na lang sa atin, nagahan yung mga anak natin. Ang tampo ako. Hindi, lalaki ako eh. Ganito na yun. Pero, kung sa bahay ako, pinagmuming-muming, siya nakakasipa ng pera. Lumalakad lang, pero nakasipa ng mga dollars. Nagsasampay ng may nakasampay din ng mga ginto. Tingnan muna. Ako, totoo nga, kapag tinutulak ka na ng Diyos sa pader, mayroon siyang magandang plano sa iyo. Pag wala ka nang makakapitan, doon pa lang kikilos ang Diyos. Hanggat may iniisip ka na pupuntahan na makakatulong sa iyo, ang Diyos hindi kikilos. Pero kapag nakita mo, suko ka na at wala ka nang masusulingan, at pader na lang ang nasa harapan mo, at mag-iiyak ka sa walang kapag-asa, doon kikilos ang Diyos. Yes. Doon ko naranasan yun. Totoo nga. Paano siya kikilos? Meron ka pang sinasandalan. Alisin mo lahat ng sinasandalan mo at ayan ng Diyos na kumilos sa buhay mo. Isang araw aangat ka ng Panginoon. Hallelujah! Do you believe that? Yes! Just believe. Have faith. Tumitingin lang kasi tayo sa realidad. Pero ang katotohanan, nandun nakatago sa loob ng realidad. At yan ang katotohanan. Si Kristo lang. Hallelujah. So, naunawaan ko ba natin? Ang mensahe ngayon?
Kaya, tingnan nyo, last na lang to. Kanino ibinigay ang hiwaga ng karya ng Diyos? Hindi sa mga tao na wala sa Diyos. Sabi niya, unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God. But unto them without, all these things are done in parables. Mga kapatid, end time believers tayo. Hindi tayo basta-basta. Kagaya ng denominasyon. Na basta na lang atin. Tayo seryoso. Dahil seryoso ang Diyos sa atin. Amen. We are here because God preparing us for the rapture. Binigay na sa atin ang hiwaga. Kilala na natin sino ang Diyos, sino si Kristo, sino si Jesus, sino si Yeso Kristo, sino ang banal na Espiritu. Kilala mo na. Ang buhay na walang hanggan ay makilala ang tunay at nag-iisang Diyos. At si Yeso Kristo na kayong pinadala. Sabi ni Pablo, but we speak the wisdom of God in a mystery, even in the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. Which none of the princes of this world knew, for had they known it, they would not have crucified the Lord. Kaya nagsasalita sa liwaga si Pablo sa mga salita ng Diyos na inordernahan na ng Diyos bago pa ginawa ang sanlibutan. At pagkatapos doon, sabi niya sa 10, at ang Diyos ay nagpahayag nito sa atin sa pamagitan ng banal na Espiritu na siyang nakakakita ng mga lahat ng bagay, maging ang lalim na bagay ng Diyos. Pag sinabi natin deep things, isip ng Diyos. Amen? But in the days of the voice of the seventh angel, when he began to sound, the mystery of God should be finished, as he had declared to his servants, the prophet. Mga kapatid, malapit na matapos ang hiwaga ng Diyos sa iglesia. Marami na tayong alam na hiwaga. Marami na tayong mga bagay na naunawaan sa Diyos. Huwag na natin ibigay pa kay Satanas ang ating mga naunawaan. Huwag na natin ibenta ang ating karapatan bilang panganay sa ating Diyos na buhay. Yung birthright, huwag na natin ipagpalit sa isang isang mangkok na pagkain. Pagkain lang yan. Doon bumagsak si Isaw. Amen? At kung ano pang mga bagay na dapat sa iyo na, subalit ibinigay pa natin kay Satanas. Sa paglabas natin mamaya sa bulwagang ito, pag dili-dilihin po ninyo, tama na ang panlilinlang ni Satanas sa buhay natin. Tama na ang pagkaalipin sa nakaraan. Tama na na tumingin tayo sa negatibong bagay. Panahon na para tumingin tayo sa pag-asa. Ang pag-asa ay mga bagay na hindi natin nakikita, pero manampalataya ka na ito'y mangyari sa iyo. Mangyayari yan, kapatid. Amen? Hallelujah. Talapakan natin ang Diyos na buhay. Glory! Glory to God. Glory to Christ.